kahanga-hanga ka ngayong gabi. Halos hindi na ako makasabay. Ang lugar na pinili ko, medyo wild, di ba? Tumahimik ka. Huwag mong hayaang marinig tayo ni Clara. Ang bulag na paniki na iyon ay masyadong abala sa pag-iyak tungkol sa kanyang nanay. Wala namang paraan na makarinig siya ng kahit ano. Nanay, sumalangit ka. Sina Victor at Maya ay inaalagaan ako ng mabuti. Hindi mo na kailangang mag-alala sa akin. Sayang naman, ang huling aksidente ay hindi nangyari ayon sa plano. Siya ay napunta lang sa pagiging may kapansanan. Kung hindi, maaari sana nating mapatay siya kasama ang kanyang nanay. Hindi na natin kailangang magtago ng ganito. Kung hindi ka tumanggi na makipaghiwalay at nagkaroon si Clara, ang nanay ko at ako ay hindi tatawaging bilang kerida at anak sa labas. Hindi sana namatay ang nanay ko ng bata pa. Ngayon, binabawi ko ang lahat, piraso-piraso. Diyos ko! Ginang Davis! Wala na siya! Mahal, nanay, wala na siya. Nanay! 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 Eksakto. At least inalagaan ko ang babaeng iyon para ipaghiganti ang nanay ko. Ngayong gabi, nagdiriwang kami rito. Kung tutuusin, ang Grupo Davis sa lalong madaling panahon ay magiging atin. Sino yan? Sino yan? Sino yan? Lumabas ka! Tumahimik ka. Ginang Davis, ngayong alam mo na ang totoo, tigilan na ang pagpapanggap. Sino ka? Sino ang nagbigay sa'yo ng permiso na manatili sa lamay? Walang tao ngayong gabi. Ginang Davis, sumuko ka na lang sa akin. Gagawin ko itong maganda para sa'yo. Hindi! Bitawan mo ako! Tulong! Pakawalan mo ako! Buiset, bakit narito ang driver ng pamilya Davis? Ang kapal ng mukha mo. Paano mo nagawang lokohin ako sa harapan ko mismo? Sinabi ko sa'yo, si Clara talaga hindi tayo mahahanap. Naayos ko na lahat. Gagamitin natin ang pagkakataong ito para sabihing nandaraya siya, natutulog kasama ang driver. Pagkatapos, mahuhuli natin sila sa akto. Maari mo siyang hiwalayan ng may magandang dahilan. Ang yaman ng Grupo Davis ay magiging atin lahat. Tigilan mo ang pagsigaw. Akala mo ba gusto talaga kita? May sasabihin ako sa'yo. Walang normal na lalaki ang magugustuhan ka. Baboy ka. Nakakadiri ka. Pero kapag tapos na ang usapan, magiging babae ka na. Makukuha ko ang bahagi ng yaman ng Grupo Davis. Pakawalan mo ako! Si Victor ang asawa ko. Victor, tulungan mo ako. Umaasa ka kay Victor? Walang kwenta ang palamuning iyan. Talunang walang pera lang siya. Kung hindi kanya napangasawa, wala siyang makukuha. Kung siya ay naging asawa mo, bakit hindi ako pwedeng? Hindi pwede! Buntis ako! Hindi mo ako pwedeng hawakan! Ano? Buntis? Magiging ama na ako? Anong tapang mo? Sino ang nagbigay sa iyo ng lakas ng loob para apihin siya? Ikaw, paano ka lumabas doon? Victor, ikaw ba yan? Kasalanan ko ito. Pasensya na. Huli na akong dumating. At kailangan mong magtiis. Ayos na ngayon, mahal. Ang driver na iyon tinanggal na. Ngayong buntis ka, huwag ka nang matakot. Victor, salamat at nandito ka. Clara, narinig ko may nangyari sa lamay kagabi. Ayos ka lang? Ayos lang ako. Buti na lang dumating si Victor sa tamang oras. Kung hindi, hindi mo maisip ang resulta. Narinig ko rin. Nabuntis ka? Oo. Oh, kung si nanay ay nanonood mula sa langit, matutuwa siya para sa akin. Hindi ka naman magpapalambot dahil lang nagdadalang tao siya ng anak mo, di ba?
Sumasama ako sa'yo dahil pinangako mo sa akin na kapag kontrolado na natin ang Grupo Davis, hiwalayan mo na ang baboy na iyan at pakasalan ako. Hindi mo ba maintindihan? Kahit ang mga katulong ng pamilya Davis nagmamaliit sa iyo bilang isang palamunin, iniisip na wala kang kabuluhan. Kung hindi mamatay si Clara, ikaw ay magpakailanman katatawanan ng lahat. Bakit ko siya aalalahanin? Pero, ang bata ay dugo't laman ko. Wala kang pinagkatandaan. Sumunod ka pa sa baboy na iyan at pinabuntis mo siya. Sabihin mo sa akin, sa kama, kaya kanyang bigyan ng kasiyahan higit pa sa akin. Tama na. Mamamatay siya maaga o huli. Sa ngayon, may mas mabuti akong plano. Mahal, ayokong sabihin sa iyo, pero may problema sa proyekto ng kumpanya at naayos ko na. Halika. Kailangan mo lang pumirma dito. Halika. Victor, salamat at ikaw ang namamahala ng kumpanya para sa akin. Kung hindi, hindi ko talaga alam kung ano ang gagawin. Ginoong Vance, ang mga nakatatanda ng pamilya Davis naghihintay sa iyo sa unahan. Pumunta ka agad doon. Mahal, pupunta ako at aasikasuhin yan ngayon. Magpahinga ka ng mabuti. Victor, bakit mayroong kaamoy pabango ng babae sa'yo? Bakit mayroon kang pabango ng babae sa iyo? Marami akong inatenda ng mga okasyon ngayong gabi. Baka aksidenteng nasagi ko ito sa kung saan. Magpahinga ka muna. Sasamahan kita pagbalik ko. Clara, malamang nakakabagot para sa iyo ang manatili sa kwarto. Bakit hindi kitang dalhin sa likod bahay para makalanghap ng sariwang hangin? Pero medyo pagod ako. Oh, Clara, alam kong naiinis ka. Nagtanim ako maraming water lily na gusto mo at namumulaklak na sila ngayon. Tara, samahan mo akong mamasyal. Sige, pasensya na sa abala. Maya, ang bait mo. Naalala mo na gusto ko ang water lily. Ngayong wala na sina nanay at tatay, tayo na lang dalawa. Magkapatid, nagtutulungan. Plastic! Sino nagsabing pamilya tayo? Ano bang sinasabi mo? Magkapatid tayo? Siyempre dapat tayong magtulungan. Ito. Mukhang hindi ito ang daan papunta sa likod bahay, di ba? Sinadya kong dumaan sa shortcut. Ang mga water lily dito ay namumulaklak ng maganda. Naamoy mo ba? Huwag kang mag-alala, malapit na tayo. Sa tabi ng pool, wala namang rehas. Isa pang tulak, at siya mismo mahuhulog. Walang makakaalam. Pabango ito. Bakit parang pamilyar? Hoy, anong ginagawa mo? Paano ito eksaktong pareho sa pabango ni Victor? Maya, naglagay ka ba ng pabango ngayon? Naglagay lang ako ng konti. Walang problema. Bakit may pabango si Victor na pareho? Clara, mamatay ka na. Tulong! Ako. Naligtas. Nakakita ako. Muli. Bumalik talaga ang paningin ko. Kailangan kong sabihin kay Victor at Maya. Clara, mamatay ka na. Bago ako nahulog sa tubig, Maya, sinubukan akong patayin. Ano ba talaga ang nangyayari sa pagitan nila ni Victor? Clara, gising ka na? Hindi ko sila pwedeng malaman ngayon na bumalik na ang paningin ko. Kung hindi, tiyak na mapapanganib ako. Mahal, bakit ang sakit ng ulo ko? Clara, naaalala mo ba? Ang nangyari? Tanging naaalala ko. Gusto mo akong isama sa paglalakad. At pagkatapos? Wala na akong naaalala pagkatapos nun. Ano ang nangyari sa akin? Mahal, labis kang nagdadalamhati kaya hindi mo sinasadyang nahulog sa tubig. Talagang tinakot mo kami. Nakaligtas siya sa pagkakataong iyan. At kasalanan lahat ni Dr. Brooks dahil may narinig siya habang nagbibigay ng pakikiramay at iniligtas siya. Julian Brooks. Ang maalamat na henyo sa operasyon, ang nagligtas sa akin. Sinabi ko sa'yo na huwag kumilos ng padalus-dalos. Dahil malalim na tayo dito, tatapusin ko na lang siya ngayon at ipapadala siya para makasama ang walang hiyang iyon. Hindi. Kung may mangyari sa kanya ulit, maghihinala ang pamilya Davis.
Ang gamot na ito ay walang kulay at walang lasa. Walang makakadetect nito. Huwag mong sabihing lumalambot ka na naman sa kanya. Nandidiri ako sa kanya. Ano bang dapat kong lambutin? Kaya pala ang asawa ko at ang sarili kong kapatid talaga palang nagtaksil sa akin at bulag ako. Para mapagkamalan ang mga lobo bilang mabubuting tao. Kaya huwag mo akong pigilan. Dahil papatayin ko siya ngayon. Buti naman, gising ka. Eto, inumin mo itong gamot. Wala akong gana ngayon. Ilagay mo muna diyan. Iinumin ko mamaya. Mahal, sabi ng doktor kagigising mo lang at mahina ka pa. Kaya kailangan mong inumin ito sa tamang oras. Inumin mo habang mainit pa. Hindi. Talagang hindi ko pwedeng inumin itong gamot. Paano niya natumba ang tasang iyon ng perpekto gaya niyan? Sa tingin mo ba nakakakita siya? Huwag kang matakot, mahal. Nandito ako para sa'yo. Mahal, naalala mo ba ang nangyari? Mahal, wala akong maalala. Ano ang nangyayari sa akin? Bakit wala akong maalala? Labis kang nalungkot sa tabi ng pool at aksidente kang nahulog, nabulunan ka sa tubig at mayroon pa. Sabi ng doktor habang iniligtas ka nila. Ang sanggol ay hindi nakaligtas. Ang anak ko. Wala na siya. Ang anak ko. Pinatay mo siya. Para diyan, magbabayad ka ng dugo. Clara, huwag kang umiyak. Lalala ka pa. Pero, ang mga mata mo, mas mabuti na ba sila? Wala akong makita. Tama na. Kagigising lang niya. Tama na iyan. Mukhang hindi siya bulag. Sa tingin ko nagpapanggap siya. Kung nakakakita siya, patay tayong dalawa. Sa itsura, hindi mukhang acting, pero perpektong timing. Julian nasa tabing bahay pa, diba? Nag-top siya sa klase niya mula sa isang foreign med school. Tatawagin ko siya para suriin siya. Totoo man o hindi, malalaman nating sigurado. Mahal, iniligtas ka ni Julian. Pupunta siya rito para tingnan ang mga mata mo. Okay? Hindi. Si Julian ay isang mahusay na doktor. Kung dumating siya, ang katotohanang nakakakita ako ay tiyak na malalaman. Mahal. Sa aking kalagayan ngayon, hindi nararapat na makipagkita ako sa isang lalaki. Sa aking pagsasanay, may mga pasyente at malulusog na individual lamang. Walang pagkakaiba sa pagitan ng lalaki at babae. Kung ang isang tao ay nakakakita, kapag nalantad sa maliwanag na ilaw, ang kanilang mga mata ay kusang kumunot at kumukurap. Ito ay hindi maiiwasang physiological na reflex. Nako, nahuli na ako. Well, Dr. Brooks, kumusta ang mga mata ng asawa ko? Ang mga mata ni Ginang Davis. Walang laman ang mga mata ni Gang Davis. Nasira pa rin ang kanyang optic nerves, kaya hindi siya makakita. Kailangan mo pa ring mag-focus sa pagpapahinga at paggaling. Salamat, Dr. Brooks. Malinaw niyang nakita akong kumurap. Bakit niya ako pinagtakpan? Kalimutan na. Hindi ko na iyon maaasikaso ngayon. Victor, ang silid panauhin na ito hindi komportable. Gusto kong bumalik sa master bedroom. Sige, ipapapak ko na ang mga alipin. Pumalik na tayo sa master bedroom ngayon din. Maya talagang kinuha ang aking kwarto sa harap mismo ng aking ilong. Ang asawa ko at ang sarili kong kapatid na babae ay niloloko ako at binubuli ako ng ganito. Bakit mayroong mga damit pambabae sa kama na ito? Hindi, iyan ay lahat ng iyong mga lumang bagay dati. Habang wala ka, tamad ang mga alipin at hindi naglinis ng maayos, kaya naiwan sila dito. Oo, tamad nga ang mga alipin. Sasabunutan ko sila ng mahigpit at kukuntahan ang kanilang sahod mamaya.
Napakasarap yakapin ka. Hindi tulad ng baboy na iyon na nasusuka ako kapag hinawakan siya. Pinanganak lang siyang maswerte. Kung hindi siya ipinanganak sa pamilya Davis, kasama ang kanyang mukhang baboy at bobo, hindi siya magkakaroon ng bigay kaya. Noong ipanganak, siya ay sana ay itinapon sa imbakan ng dumi at nalunod. Huwag kang mag-alala. Kapag naagaw ko na ang mga ari-arian ng Grupo Davis, didiborsyuhin ko siya agad. Pakakasalan kita ng engranding seremonya at gagawin kitang aking tunay na ginang Vance. Hindi ako makapaghintay ng ganoon katagal. Ngayong gabi, bakit hindi natin kumpletuhin ang ating kasal sa harap mismo ng bulag na paniki na iyon? Gusto kong patunayan sa kanya kung sino ang tunay mong babae. Mahal? Pero ako mahal kita kung ano ka. Victor, Maya, para sa kahihiyan na dinanas ko ngayon, tiyak na pagbabayarin ko kayo ng halaga. Gagawin ko ang inyong mga buhay isang impyerno sa lupa. Sa wakas ay nakapagpayo ako para sa aking ina. Sa wakas ay nakapaghiganti ako para sa aking ina. Si Clara ay malamang hindi malalaman na siya ay nakaluhod, yumuyukod, at nagdarasal sa plake ng alaala ng aking ina araw-araw. Tungkol naman sa kanyang ina, gusto ko siyang yurakan ng lahat. Nasaan ang plaque ng alaala ng aking ina? Bakit ang nasa altar ay plaque ng alaala ng ina ni Maya? Ang walang utang na loob ay talagang inihagis ang plake ng aking ina sa harap ng unan para lumuhod at pinapahiya ito araw-araw. Ano ba ito? Ako dapat ang magtanong sa iyo. Kanina, ang aking wheelchair ay muntik ng matisod. Pero ang nakatisod sa akin ay ito. At ang hugis na ito. Ano pa ba ito kundi ang plaque ng alaala ng aking ina? Iniwan ko sa iyo ang pangangasiwa ng mga gawain ng pamilya Davis. At ganito mo ito ginagawa? Hinahayaan mong ang plake ng alaala ng matriarka ng Davis ay nakahiga lang sa sahig na ganito. Hindi ko ginawa. Mahal, sigurado akong si Maya ay hindi sinasadya. Patawarin mo na siya. Huwag mong palakihin pa. Ang plaque ng alaala ng aking ina ay nasa sahig. Sa tingin mo, ang simpleng hindi sinasadya ay sapat na para takpan ito? Victor, ikaw dapat ang nagpapatakbo ng Grupo Davis para sa akin. Kung magpapaborito ka ng ganito, paano ka igagalang ng lahat sa pamilya Davis? Kung hindi mo ako hahayaang disiplinahin siya. Sige, ikaw na lang ang gumawa. Magtakda ng patakaran para sa lahat sa pamilya Davis bawat empleyado. Gusto mong kontrolin ang pamilya Davis? Ito na ang pagkakataon mo para ipakita kung sino ang masusunod. Victor, hindi mo naman ako talaga sasaktan, di ba? Victor, talaga bang babaliwalain mo ang tungkulin bilang anak? At hahayaang ang aking ina ay hindi mapalagay sa kanyang libingan? Ikaw ang may kasalanan nito. Nakakita siya. Sigurado ako. Paano naman ang isang bulag na paniki ay magiging napakaswerteng mabunggo sa plake ng alaala ng kanyang ina? Paano siya makakakita? Sabi ni Julian na siya ay isang nangungunang doktor. Hindi siya makakakita, punto. Tigilan mo ang pagiging paranoid. Sige, huwag kang maniwala sa akin. Susubukan ko mismo. Malalaman ko kung talagang bulag siya. Kung maglalakas loob siyang umiwas, ibig sabihin nakakakita siya. Papatayin ko siya doon at pagkatapos. Kung hindi siya nakakakita, ang pagkawala ng isang mata ay hindi malaking kawalan. Naghihinala na naman sila, pero hindi ako pwedeng malantad ngayon. Kung malantad ako, malibing ako ng buhay. Clara, naging sobra ako kanina. Naghiwa lang ako ng sariwang prutas na gusto mo. Eto, painumin kita. Si. Hindi ako maganda ang pakiramdam. Hindi na ako kakain ng hapunan. Sige, kung ayaw ni Clara, kunin mo na lang.
Bakit ang dami mong pawis? Ganon ka ba kinakabahan? Hindi. Parang hindi ako tama ang pakiramdam. Bakit mo pa ako hinihila? Hindi ba ang nangyari kanina sapat na halata? Paano naman ang isang bulag na paniki nakaiwas ng perpekto? Halata namang nagpapanggap siya. Ibaba mo ang boses mo. Sinabi ko na sa'yo dati. Sabi ni Julian, bulag daw siya. Hindi maaring peke yan. Wala akong pakialam. Habang tumatagal tayo, mas maraming problema. Hanggat buhay siya, hahadlangan niya ang pag-agaw natin ng mga ari-arian ng Grupo Davis. Kailangan nating alisin siya ng maaga upang maiwasan ang anumang problema sa hinaharap. Pero kung kikilos tayo ngayon, masyadong kahina-hinala. Ngayon, ang mga nakatatanda sa pamilya Davis at ang mga executive ng kumpanya, lahat ay nakatingin sa atin. Hindi tayo pwedeng kumilos. Mahal, ano ang problema? Victor! Pagod na pagod ako. Simula nang mamatay si nanay, pakiramdam ko nagkakawatak-watak ako. Ayaw ko nang harapin ang kahit ano. Gusto kong ibigay ang mga gawain ng pamilya Davis at ang Grupo Davis sa iyo at kay Maya. Gusto ko lang lumipat sa villa sa labas ng bayan. Malayo sa paningin, malayo sa isip. Sia, mahal, kung gusto mong magpahinga, sisiguraduhin naming makapagpahinga ka ng maayos. Iwan mo na sa akin ang kumpanya at kay Maya ang bahala. Oo nga, Clara, mag-focus ka lang sa paggaling mo. Mahal, lalabas muna ako saglit. Magpahinga ka. Kapag wala na siya sa pamilya Davis, ang patayin siya ay napakadali. Ang mga katulong doon ay nasa payroll ko na. Sa sandaling dumating siya sa suburban villa, gagalaw na tayo. Nasa suburban villa na siya, malayo at walang tao. Nagbayad ako ng malaking halaga para kumuha ng mga tauhan, para tiyakin na hindi na siya babalik. Pagkatapos, kukunin natin ang selyo ng pirma niya at ang kasunduan sa shares. Nasa kontrol na ang lahat. Kapag patay na siya, lahat ng Grupo Davis at mga ari-arian ng pamilya Davis ay magiging atin na. Sa panahong iyon, ako na ang nag-iisang anak na babae ng pamilya Davis. Wala nang magmamaliit sa akin. Victor at Maya ay hindi ako basta-basta pakakawalan. Kailangan kong makalampas ngayong gabi. Ayos ka lang? Pinadala ko sa iyo ang liham na humihingi ng tulong. Ay huling paraan lang. Hindi ko inakalang darating ka talaga. Sabihin mo lang, Ginang Davis, tutulungan kita. Pero eto yung hindi ko maintindihan. Si Dr. Brooks at ako hindi pa kami nagkikita. Bakit mo ako ililigtas pa ulit-ulit? Mukhang talagang hindi mo naaalala. Ilang taon na ang nakalipas nang mabangkarote ang pamilya Brooks, lahat ng tinatawag nating kaibigan ay iniwan kami. Si Ginang Davis ang tumulong sa pamamagitan ng pagpopondo. Iniligtas niya ang pundasyon ng aming pamilya. Sabi sa akin ni nanay tungkol doon. Kaya nandito ka para suklian ng pabor. Siyempre, ang isang taong tumulong sa aking pamilya ay nasa problema. Hindi ako basta manonood lang at walang gagawin. Sa ganoong sitwasyon, nais kong hilingin sa iyo ang isa pang pabor. Sige, magpatuloy ka. Sina Victor at Maya ay nagtatalik sa likuran ko. Nagkaisa silang patayin ang aking ina. Inagaw nila ang aking anak na hindi pa isinisilang. Lahat para nakawin ang kayamanan ng Grupo Davis. Tulungan mo akong mabawi ang nararapat sa akin. Gawin mong magbayad ang dalawang walang utang na loob gamit ang kanilang buhay. Gagawin ko anuman ang kailangan. Ano ang kailangan mo? Sabihin mo lang. Kailangan ko na ipaalam sa pamilya Davis. Sabihin mo sa kanila na pinatay ako habang tumatakas at nalunod sa ilog. Pagkatapos, ipadala ang selyo ng aking pirma pabalik sa pamilya. Iyon ang magpapababa ng bantay ni na Victor at Maya. Ang baboy na si Clara.
Hindi niya karapat-dapat ang anumang magagandang bagay sa buhay. Tapos, si Clara ay pumunta sa ilog. Walang makikitang katawan. Nasa atin ang selyo ng kanyang pirma. Perpekto. Mula ngayon, walang sino man ang makakasagabal sa atin. Makalipas ang isang buwan, tawagan ang isang pulong ngayon ng lahat ng shareholder ng Grupo Davis. Kapag dumating ang oras, gagawin nating opisyal at ipapahayag ang pagkamatay ni Clara. Ang Grupo Davis ay atin na. Nakatanggap ako ng balita. Sa loob ng 3 araw, sina Victor at Maya ay nagpaplanong gamitin ang pagpupulong ng mga shareholder ng pamilya Davis para ipahayag sa publiko ang iyong kamatayan. Kaya gusto niyang sabihin sa mundo na ang pamilya Davis ay nasa bagong pamamahala? Kung gayon, gawin nating mas malaki ang palabas. Kapag ang lahat ng malalaking tao sa syudad ay nagtipon sa pulong, bibigyan ko ang lahat ng palabas na hindi nila malilimutan. Para saan ang pulong na ito? Anong nangyayari? Anong nangyayari? Ginang Davis ay nawawala ng halos 1 buwan. Walang bakas sa kanya, buhay man o patay. Malamang may masamang nangyari sa kanya. Oo, ngayong wala na siya, sina Victor at Maya ay nagpapatakbo ng kumpanya na parang kanila ito. Gumagastos ng walang pakundangan at pinuputol ang mga veteranong empleyado ng basta-basta. Halata namang sinusubukan nilang kunin ang Grupo Davis. Isang palamunin at isang anak sa labas ay walang karapatan na kunin ang Grupo Davis. Ang imperyong ito ay itinayo ng mga henerasyon ng pamilya Davis. Kung magpapatuloy ito, sisirain nila ito maaga o huli. Ang pulong ng mga shareholder ay tumatagal ng mahigit kalahating oras. Bakit hindi pa dumadating sina Victor at Maya? Ngayon, hayaan nang magsimula ang palabas. Handa na ang iyong green tea. Oy, dapat na tayong umalis. Ang mga matatandang iyon sa conference room at ang mga ehekutibo ay naghihintay pa. Kailangan nating lumabas at ipahayag ang magandang balita. Siya. Anong nangyayari? Bakit bigla akong naiinitan? Hindi ngayon. Ang mga matatanda sa conference room ay naghihintay pa. Tigilan mo yan. Ngayon, ako ay ang master ng Grupo Davis. Kung papaghintayin ko sila, kailangan nilang maghintay. Ay, Ayon sa iyong utos, ang isda ay kumagat na sa pain. Sina Victor at Maya, ano ba ang ginagawa nila? Iiwan lang ba nila tayong naghihintay dito? Emergency. Ang opisina ng chairman ay nasusunog. Noto. Sagipin ninyo sila. Bilis, bilis! Takbo, takbo! Bilis! Wasakin ang pinto! Bilis! May tao bang sirain ang pinto? Ikaw, Ano ka ba? Ano ba itong nangyayari dito? sino nagpapasok sa'yo rito? Lumabas ka! Lahat kayo, lumabas! Kung sino mang tumingin ulit, dudukutin ko ang mga mata ninyo. sa liwanag ng araw, pinapangahasan mong gawin ang isang kahiya-hiya kay Ginang Davis dito mismo sa kumpanya. Ikaw, walang hiya ka. Mabuti ang pakikitungo sa iyo ng pamilya Davis. Paano mo nagawang ipagkanulo ang tiwala ni Ginang Davis sa iyo? Sasabihin ko sa inyo ang totoo. Patay na si Clara Davis. Nalunod siya sa ilog. Hindi kailanman natagpuan ang kanyang katawan. Tinawag ko kayo ngayon upang ipahayag ang balitang ito. Si Ginang Davis ay hindi man lang makatayo. Paano siya mahuhulog sa ilog? May mali dito. Magsalita ka. Pinatay mo ba siya? Tatawag ako ng pulis. Oo, tumawag ng pulis. Kailangan tumawag ng pulis.
lakas ng presensya. Sino iyon? Meron ba tayong ganyan sa kumpanya? Buksan mo ng mabuti ang mga mata mo at tingnan mong mabuti. Ito ang pinirmahan ni Clara Davis, ang kasunduan sa paglilipat ng ari-arian. Binigyan pa niya ako ng selyo ng pirma. Nasa akin na lahat ngayon, kasunduan. Bilang anak ng pamilya Davis, natural na may bahagi ako sa yaman ng pamilya. Kayo mga matatandang mangmang, huwag kayong makialam sa amin. Batay lang sa isang dokumentong kaduda-duda ang pagiging totoo, inaasahan ninyong maniniwala kami na patay na si Ginang Davis? Kung may nangyari nga sa kanya at hindi pa man lumalamig ang kanyang katawan, ikaw, isang palamunin at isang anak sa labas, nagtataksil sa kanyang likuran. Napakasama ng ginagawa ninyo. Hindi kami sasang-ayon na kayo ang pumalit sa Grupo Davis. Tama ba? Tama, hindi kami sasang-ayon. Huwag kang tumayo diyan nagkakalat ng kalokohan, matandang mangmang. Linawin ko ito, patay na si Clara Davis. Dahil ako ang asawa niya at siya ang babae ko, ang pagmana ng pamilya Davis ay karapatan namin. Kung sino man sa inyo ang magsalita pa, huwag kayong magreklamo sa susunod na mangyayari. Ikaw, Sino ang nagsabing patay ako? Ano? Sino iyon? Hindi ba dapat may pulong ng mga aksyonista? Bakit ang daming tao dito? Ginang Davis, ang mga binti mo, gumaling na. Para kang isang bagong tao. Ang ganda mo. mahal, ikaw, buhay ka? Clara, Nakikita mo akong buhay na bumalik. Hindi ka ba masaya? Siyempre, Ginang Davis, sa wakas, bumalik ka na habang wala ka. Sina Victor at Maya, muntik na nilang ibagsak ang pamilya Davis. Tama, Ginang Davis. Ginawa nga nila ang kahiyahiyang bagay na iyon. Ngayon, dapat nating parusahan ang kasuklam-suklam na pares na iyan. Anong kahiyahiyang bagay? Anong nangyari? tama. Muntik ko nang makalimutan, nabulag pa rin siyang paniki. Perpekto ito, mahal na mahal niya ako. Kailangan ko lang siyang bulahin, at lilipas din ang lahat. Mahal, huwag kang makinig sa kanila. Isang hindi pagkakaunawaan lang ito. Noong marinig namin ni Maya na nalunod ka sa ilog, nasira ang puso niya, at pumunta lang ako para aliwin siya. Sino ba namang mag-aakala? Nakita tayo ng mga matatandang ito at nagkalat ng masasamang chismis. tama, Clara. Noong narinig ko ang balita na nalunod ka sa ilog, nasira ang puso ko. Si Victor ay mabait na umaaliw sa akin. Hindi ko inakala na ito'y magiging ganito ang pagkakaintindi. Victor, tama na ang mga dahilan. Nakita nating lahat ng sarili nating mga mata. Maliwanag na maliwanag. Paanong nakatanggi ka? Eksakto. Hindi lang siya nemeke ng katotohanan, kundi sinisira rin niya ang kumpanya kung magpapatuloy ito. Ang pamana ng pamilya Davis ay tuluyang masisira. Victor, ang pagtanggal ng iyong maskara sa harap ng lahat, hindi masyadong maganda ang pakiramdam, di ba? Simula pa lamang ito. Ang susunod na darating ay ang personal mong impyerno. Si Victor ay palaging maalalahanin. At si Maya ay sarili kong kapatid. Pinagkakatiwalaan ko sila. Hindi nila gagawin ang ganoong bagay. Sa aking palagay, ito ay dapat isang hindi pagkakaunawaan. Ginang Davis, huwag mo siyang hayaang lokohin ka. Nakita nating lahat ng sarili nating mga mata. Sila'y isang magandang mag-asawa. Eksakto. Victor ay hindi mabuting tao. Hindi natin siya dapat panatilihin. Eksakto. Tama na, lahat. Sina Victor at Maya ang mga pinakamalapit sa akin. Pinagkakatiwalaan ko sila. Mahal, saan ka ba galing sa lahat ng oras na ito? Hinanap ka namin kahit saan, ngunit hindi ka namin mahanap. Nag-aalala kami ng husto. Tama iyan, Clara. Hindi ka namin makontak sa loob ng isang buwan. Sobrang nag-alala kami. Ang galing ninyong umarte. Kung hindi ako nakabawi ng paningin, sino ang nakakaalam kung gaano katagal ako malilinlang? Isang mabuting tao ang sumagip sa akin. Nagpapagaling ako sa isang sanatoryo mula noon. Mahina ang aking mga binti, kaya kailangan kong maghintay hanggang gumaling bago ako makabalik. Mahal, wala kang ideya. Habang wala ka, araw-araw akong nababaliw kakahanap. Takot na baka biguin kita. Hindi ba, Clara? Gusto lang naming protektahan ang pamilya Davis para sa iyo. Ngunit may mga taong may masamang hangarin, binabaliktad ang katotohanan, sinusubukang apihin ang pamilya. Clara, dapat mong tanggalin ang mga taong ito ngayon na. Tama iyan, mahal. Ikaw, Huwag kang maglakas loob na siraan kami. Kalokohan. Kayo ang... Gustong mandaya ng mga ari-arian ng pamilya. Tama. Eksakto. Iyon na. Tigilan niyo na ang pagtatalo. Alam ko kung ano ang nangyayari.
Ang pagtatalo pa ay makakasama lamang sa ating relasyon. Ano naman kung pumayat ang bulag na paniki na iyon? Tanga pa rin siya. Madali siyang manipulahin. Clara, huwag mong hayaang maapektuhan ka nito. Kararating mo lang. Siguradong pagod ka. Magpahinga ka. Kami ni Victor ang maghahanda para sa pulong. Salamat sa iyong pagsisikap, Maya. Ngayong bumalik na ako dapat ang mamumuno sa pulong. Kung tutuusin, ako ang namamahala ng Grupo Davis, hindi ba? Ginang Davis, huwag mo siyang hayaan na lokohin ka. Marami sa amin ang nakakita ng sarili naming mga mata. Sila'y isang mag-asawang mangmang. Tama iyan. Victor ay hindi isang mabuting tao. Hindi natin siya pwedeng panatilihin. Eksakto. Tama na, lahat. Victor at Maya ang mga taong pinakamalapit sa akin. Siyempre, pinagkakatiwalaan ko sila. Mahal, saan ka galing sa lahat ng ito? Hinanap ka namin sa lahat ng dako, ngunit hindi ka namin mahanap. Labis kaming nag-alala. Oo, Clara. Wala ka ng isang buwan. Lahat kami ay labis na nag-alala. Ang galing ninyong mag-artista. Kung hindi ko pa nabawi ang aking paningin, sino ang nakakaalam kung gaano katagal ako ay mananatili sa dilim? Isang mabait na estranghero ang nagligtas sa akin. Nasa isang bahay, pagpapagaling ako, simula noon, nagpapagaling. Nagkaproblema rin ako sa paglalakad. Kailangan kong maghintay hanggang sa gumaling ako bago ako makabalik. Mahal, wala kang ideya. Habang wala ka, araw-araw akong pagod na pagod sa trabaho. Natakot akong biguin ang iyong tiwala. Hindi ba, Clara? Pareho lang naming gusto na protektahan ang pamilya Davis para sa iyo. Ngunit may mga taong may masamang hangarin. Pinipilipit nila ang katotohanan, sinisikap na apihin ang pamilya Davis. Clara, dapat mong tanggalin ang mga taong ito kaagad. Oo, mahal. Ikaw, Huwag kang mangahas na siraan kami. Walang katotohanang iyan. Malinaw na kayong dalawa. Ang sumusubok na nakawin ang mga ari-arian ng pamilya. Tama. Eksakto. Iyon na. Tama na ang pagtatalo, lahat. Alam ko ng eksakto kung ano ang sinasabi ng lahat. Kung magpapatuloy ito, magdudulot lamang ito ng alitan. Ano kung pumayat ang bulag na paniki? Tangat pa rin siya. Madali pa rin kontrolin? Clara, huwag mong hayaan ang mga bagay na ito na sirain ang iyong kalusugan. Kagagaling mo lang. Siguradong pagod na pagod ka. Bumalik ka at magpahinga. Kami ni Victor ang maghahanda para sa pulong ng lupon. Nagsumikap ka, Maya. Ngayong nakabalik na ako, ang pulong ng lupon na ito dapat akong mamuno. Kung tutuusin, ako ang nagpapatakbo ng Grupo Davis. Tama ba? Clara, sobra na yan. Si Victor ay nagtatrabaho ng husto para sa kumpanya. Paano mo nagawa? Maya, bata ka pa. Ang mga pagkalugi ng kumpanya. Hindi ko yan ibibilang laban sa'yo. Ako, Pero ang mga pagkalugi ng kumpanya, hindi ka pwedeng walang alam tungkol diyan. Sinuspinde ko na ang black card mo. Mag-uusap tayo kapag nag-mature ka na. Ikaw. alis na kami. Teka, Ano pa ba ang gusto mo? Maya, magtimpla ka ng tsaa para sa lahat. Gusto ko ang green tea na ginagawa mo. Ang bango ng aroma. Kung tutuusin, walang ibang may ganitong kakayahan. Si. Clara, ito ang tsaa mo. Ang damit ko! Anong ginagawa mo? Ay naku! Kasalanan ko lahat. Hindi ako makakita. Maya, okay ka lang? Pasensya na. Pwede bang magtimpla ka ulit para sa lahat? Kasi, naghihintay ang lahat. mahal, ang clumsy niya. Titingnan ko siya. Paano naman hindi patay si Clara? Kung dapat siya'y nabubulok sa ilog, at bakit siya bumabalik upang nakawin ang akin? Paano ko malalaman na siya'y ganyang katigas? Dati siya isang baboy na pinagtatawanan ng lahat. Ngunit ngayon, hindi lang siya buhay, kundi naging napakaganda pa. Pagbalik niya sa kumpanya, nagsimula siyang magpasikat. At ikaw? Nang makita mo siyang bumalik, ni hindi ka nangahas magsalita. Ang isang palamunin ay talagang palamunin. Tumahimik ka. Akala mo ba gusto ko ito? Sawa na ako. Tiniis ko siya ng mahigit 10 taon. Bakit siya ang nakakakuha ng posisyon ni Ginang Davis? Nakadamit ng ginto at pilak.
Bakit ako'y pinapayagan lang maging isang anak sa labas na nakatago sa liwanag? Ang pera ng pamilya Davis dapat ay akin. Makikipag-away ako sa kanya hanggang kamatayan ngayon. Baliw ka ba? Pumalik ka. Ikaw. Pinapakialamanan mo ako? Sa tingin ko'y naengkanto ka sa kanyang kasalukuyang hitsura. Siya'y naging mas maganda at hindi ka na makaalis sa kanya, di ba? Anong kalokohan ang sinasabi mo? Sana mamatay na siya agad. Gumawa ako ng marami para ilawan ang daan mo papasok sa grupo Davis para lang mabawi ang pamilya Davis. Kung maglakas loob kang umatras ngayon, papatayin kita kasama niya. Kumalma ka. Pwede bang kumalma ka para sa akin? Kumalma ka. Mag-isip ka ng mabuti. Lahat ng shareholders ay pumanig na sa kanya ngayon. Kahit mawala siya, kung wala ang suporta ng shareholders, hindi natin maaari ang grupo Davis. Ano ang dapat nating gawin? Sabihin mo, titiisin na lang ba natin ito? Hintayin natin na siya ang pumatay sa atin? Kung kikilos tayo, dapat itong gawin ng walang nakakaalam. At ipapaniwala ko sa lahat na si Clara ay kusang ibinigay ang lahat sa akin. Nasaan ang bote mo ng lason na walang kulay at amoy? Tayo ay magtatayo ng bitag at ihahatid siya ng maayos. Pero kung mamatay siya sa bahay, tayo ang unang suspect. Tama? Relax. Sasabihin nating hindi niya kaya ang alak at biglang nagka-fatal allergy sa alak. Pagkatapos, kailangan lang nating umarte. Na nasasaktan at puno ng pagsisisi. Gawin na natin. Sa pagkakataong ito, gusto ko siyang panoorin na mamatay mismo sa harap ko. Victor Vance, Maya Davis, tingnan natin kung anong iba pang kaawa-awang trick ang nasa manggas ninyong dalawa para ibagsak ako. Sino yan? Mahal, ako to. Naisip ko, siguradong pagod na pagod ka sa pag-alis mo. Gusto kitang lutuan ng pagkain mismo. Para ipagdiwang ang pagbalik mo. Tayong tatlo ay hindi pa nakakapagkaroon ng maayos na hapunan ng pamilya ng matagal. Pwedeng imbitahan din si Maya. Ano sa tingin mo? Mukhang maganda. Kahit anong sabihin mo, matagal na rin mula noong nakatikim ako ng luto mo. Magpahinga ka na sa bahay. Bukas ng gabi, magkakaroon tayo ng magandang selebrasyon para sa ligtas mong pagbabalik. Bukas ng gabi ang huling pagkain mo bago ka mamatay. Dr. Brooks, kailangan ko kayong maghanda ng isang bagay para sa akin. Ibibigay ko sa aking asawa. Isang malaking regalo. Mahal, handa na ang hapunan. Maupo ka. Kukunin ko ang alak. Wow! Ang daming inihanda ni Victor. Lahat ng paborito mo. Ang daming effort para sa walang laman na mesa. Siguradong pagod ka sa performance mo. Ang pathetic. Mahal, ang red wine na ito ay espesyal na Italian red na inipon ko. Ngayong bumalik ka na, oras na para magdiwang. Para ipagdiwang na ngayon ang huling araw ko sa mundo. Eto, mahal. Victor, salamat sa gesture. Pero sabi ng doktor, hindi pa ako ganap na gumaling. Hindi muna ako dapat uminom ngayon. Ayos lang, mahal. Pwede namang simboliko na konting subok lang. Ang smooth ng alak na ito. Hindi makakaapekto sa tiyan mo. Oo, Clara. Matagal na hindi nagsasama-sama ang pamilya ng ganito. Kahit isang subok lang. Binigyan ko kayo ng huling pagkakataon. Dahil wala kayong awa, ngayon wala rin akong awa sa inyo. Sige, dahil pareho kayong mapilit, iinom ako ng isang subok. Eto, cheers! Kapag patay na si Clara, ang kayamanan ng pamilya Davis ay magiging akin lahat. Hindi na ako magiging tawang-tawang palamunin. Kapag patay ka na, ako na lang ang nag-iisang tagapagmana ng pamilya Davis. Lahat ng dati mong pag-aari, sa wakas ay makukuha ko pabalik lahat. Isa ay ang asawang pinagkatiwalaan ko ng buhay ko. Ang isa pa ay ang kapatid na inalagaan ko ng maraming taon.
sabay na nagbabalak na patayin ako. Ayos lang, ang mga pakanan ninyo sa huli ay magiging sarili ninyong hukay. Mahal. Hindi pa gumagaling ang mga mata mo at ang kumpanya ay abala kamakailan. Nag-aalala ako na hindi mo kakayanin. Bakit hindi mo ibigay sa amin ang pamamahala? Hayaan mo kaming ni Maya tumulong sa pagpapatakbo ng kumpanya. Noong huli, nag-iskandalo ka sa mga executive. Hindi ka dapat pumunta sa opisina. Bukod dito, ngayon ay sila'y nakikinig lang sa akin. Mahal, alam mo lahat ito ay isang hindi pagkakaintindihan. Mag-record lang ng power of attorney, ibigay ang buong kontrol sa amin. Pagkatapos, sila'y kailangang makinig sa iyo. Ang kumpanya ay pamana ng aking ina. Gusto kong patakbuhin ito ng mag-isa. Manatili ka lang sa bahay at magpahinga at maging masuporta kong asawa. Iyon lang. Isang lalaki na nananatili sa bahay bilang isang masuportang asawa. Ano itsura nun? Oo, Clara. Tigil mo ang pagiging matigas ang ulo. Si Victor ay nag-aalala lang sa iyo. Mag-record ka lang ng ilang pangungusap para sumang-ayon ang mga shareholder. Madali lang. Alam ko kung paano patakbuhin ang kumpanya. Tungkol sa pamamahala. Tapos na ang usapan. Bakit ang tigas ng ulo mo? Nagsisimula akong maghinala na hindi ako inimbita ninyong dalawa dito para sa isang magiliw na hapunan. Mahal, makinig ka sa akin. Tungkol dito, Bakit pa sasayangin ang mga salita sa kanya? Clara Davis, huwag kang maglakas loob na walang galang sa akin. Ako rin ay isang anak ng pamilya Davis. May karapatan din akong patakbuhin ito. Maging matalino ka. I-record mo na ang pahayag na iyan ngayon. Maya, ang bata-bata mo pa rin. Hindi mo man lang natago ang tunay mong ugali. Ang bote ng pulang alak kanina ay walang silbi? Sabihin ko sa iyo ang totoo. Ang basong iyon ay para sa iyo. Maging mabuting babae at i-record mo na. At gagawin ko itong mabilis. Kung hindi, gagawin kong impyerno ang buhay mo? Ganoon ba? Anong ibig mong sabihin? Nilason ang alak kanina. Tama, matagal na kitang gustong patayin. Noong mga nakaraan, pinalad ka lang at nakaiwas. Sa pagkakataong ito, nakita ko mismo na ininom mo ito. Kahit na may Diyos na dumating, hindi kanya maililigtas. Akala mo sa pag-alis sa akin, ang pamamahala ng kumpanya, Ay susunod na lang at susundin ka. huwag mong purihin ang sarili mo. Kahit hindi mo i-record ang kahabag-habag na pahayag na iyan, kaya ko pa rin kunin ang pamilya Davis mula sa iyo. At kailangan lang ng kaunting pagsisikap. Pareho tayong anak na babae ng pamilya Davis. May karapatan kang patakbuhin ng kumpanya. At mayroon din ako. tama na. Sa puntong ito, huwag mo nang isipin na humingi ng tulong. Ang signal sa silid na ito ay nakajam na ilang sandali. Maging matalino ka at ibigay mo ang mga karapatan sa pamamahala ng kumpanya sa akin. Para sa nakaraan, kaya kong gawin na mabilis ang iyong kamatayan. Victor, naalala mo pa bang mag-asawa tayo? Sabi nila, isang araw na mag-asawa ay nangangahulugan ng 100 araw na biyaya. Ngunit hindi ko inakala na ang lalaking nakasama ko sa kama ay mandaraya sa akin kasama ang sarili kong kapatid na babae at magbabalak na patayin ako ng sabay. Alam mo pala sa simula pa lang, Huwag mong alalahanin kung ano ang alam niya. Mamamatay naman siya ngayon din. Sa ngayon, hindi pa malinaw kung sino ang malapit ng mamatay. anong ibig mong sabihin? Malapit nang matapos ang oras. Ano ang inilagay mo sa alak? Ano ang ginawa mo? Ang sakit ng tiyan ko! Victor, sinusubukan mong nakawin ang kayamanan ng pamilya Davis para sa sarili mo lang? Sinusubukan mo rin ba akong patayin? Mag-isip ka, tanga, lalasunin ko ba ang sarili ko, kasama mo? Ang bote na ito ay hindi ginalaw kanina. Paano ito nangyari? Anong nangyayari? May sakit ka ba? Kailangan mo ba ako tumawag ng doktor para sa'yo? Tama. Hindi ba sinabi mo lang na ang signal sa bahay na ito ay pinutol na matagal na ang nakalipas? Hindi ka talaga bulag? Kailan ka gumaling? Sinubukan ka namin paulit-ulit. Paano ito posible? Matapos akong magising sa pool, bumalik ang aking paningin. Kailangan kong pasalamatan ang aking mahal na kapatid sa pagtulak sa akin. Kung hindi, paano ko makikita lahat ng inyong kasuklam-suklam na pakana ng sarili kong mga mata? Ano ba talaga ang inilagay mo sa alak? Binibigyan lang kita ng sarili mong gamot. Kung ano ang ginawa mo sa akin, ginagawa ko rin sa iyo. Lihim mong dinroga kami? Paano ka naman ganyan kasama? Hindi ka ba natatakot sa karma? Huwag kang mag-alala. Ininom ko na ang antidote, matagal na ang nakalipas. Pero, isa lang ang antidote. Ito na iyon. Ang lason ay magkakabisa sa 10 minuto.
Kung sino ang magsabi ng totoo una at sabihin sa akin ang buong katotohanan, makakakuha ng antidote. Hayaan mo akong magsalita. Ako mauuna magsalita. Lahat ay gawa ni Maya. Data. Siya ang nasa likod ng lahat. Ang lason na iyan, binili niya iyon sa itim na pamilihan. Wala akong kinalaman diyan. Isinusumpa ko. Patuloy siyang umiiyak sa akin na nagsasabing, ninakawan mo siya ng lahat. Pinilit niya akong gawin ito sa iyo. Sinungaling ka! Ikaw ang nagsabi na kung aalisin lang namin si Clara, diborsyohin mo siya at pakasalan mo ako agad. Ipinangako mo sa akin. Sinabi mo na gagawin mo akong ang tunay na tagapagmana ng pamilya Davis. Ngayon pareho kayong magkaiba ang kwento. Sino ba dapat kong paniwalaan? Clara, wala ba itong kakaiba para sa iyo? Noon, ikaw ay medyo mas mabigat kaysa sa karaniwan. Pero pagkatapos mong mag-asawa, lumobo ka ng napakalaki na nakakatakot. Walang diet o ehersisyo ang nakatulong. Sige, akala mo. Ito ay dahil inaalagaan ka ni Victor ng mabuti. Pero ang totoo, mula noong kasal, nilalagyan niya ng pampataba ang pagkain mo para patabain ka. Victor! Bulag yata ako! Ang aksidente kasama si Ginang Davis, si Victor ang sumabotahe ng preno. Gusto niyang patayin ang 2 ibon sa isang bato. Pero hindi niya inaasahan na mapilayan ka lang. Mahal, hindi ako. Isinusumpa ko na hindi ako. Si Maya. Siya ang pumatay sa nanay mo sa pamamagitan ng pagsakal at itinulak ka sa ilog. Hindi ko kailanman nais na saktan ka. Sumumpa ako. Ang tanging gusto ko ay protektahan ka. Mahal. Huwag kang maglakas loob na isisi ito sa akin. Ikaw, sinabi mo na wala kang pakialam sa kanya. Ayaw mo lang ng kahihiyan ng pagpatay sa sarili mong anak na lalaki. Pinapanood ko kayong dalawang nagsisiraan na parang aso. Talagang bagay kayo sa isa't isa. Mahal. Mahal. Alam kong mali ako. Mahal. Nagmamakaawa ako sa iyo. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Isinusumpa ko. Siya ang nagakit sa akin. Mahal. Mula ngayon, kahit anong sabihin mo, gagawin ko. Pwede pa nating magkaroon ng isa pang sanggol. Clara, mula nang mag-asawa si Victor sa pamilya, nagtanim siya ng sama ng loob sa kanyang katayuan bilang isang palamunin. Naghihintay siya na mamatay ka para mamana niya ang yaman ng Davis. Hindi mo na siya mapagkakatiwalaan. Alam ko na lahat. Malapit na. Ininom mo ba ang antidote? Victor, paano mo to nagawa sa akin? Sumumpa ka na mahal mo ako. Hindi mo ako pwedeng iwan. Iligtas mo ako. Ngayon. Iligtas ka? Sa tingin mo karapat-dapat ka? Pag-ibig? Ano ba ang pag-ibig? Pwedeng kainin? Ikaw? Ano ang sinabi mo? Huwag kang magpakauto. Masyado mong alam ang mga sikreto ko. Kung ititira kita, magdudulot ka lang ng gulo. Bakit kita ililigtas? May kasunduan tayo. Hahaha, ikaw? Sa tingin mo karapat-dapat kang makipagkasundo sa akin? Huwag kang magpakauto, mahal kong Ginang Davis. Nakakatawa ka, ang bobo mo. Kaya pala, si Clara ay pinapaikot ka lang niya. Linawin ko lang. Hindi ko minahal alinman sa inyo. Kapag patay na kayong dalawa, walang hahadlang sa akin. Pagkatapos, ang lahat ng pag-aari ng pamilya Davis ay magiging akin talaga. Lahat ng pag-aari ng pamilya Davis, sa wakas ay magiging akin na. Mula nang mag-asawa ako sa pamilyang ito, lahat ay nagsasabi na ako ay isang palamunin lang. Ang buong pamilya Davis, bawat isa sa kanila, hindi kailanman tumingin sa akin ng direkta sa mata. Tumigil ka! Pinakasalan mo ako para lang gawin akong personal mong tagapaglingkod. Pinaglilingkod mo ako araw-araw, ginagawa ang lahat ng maruming trabaho. Iyon ay kahihiyan. Tinatapakan ang aking dangal bilang isang lalaki. Ang aming buong pamilya, hindi kailanman minamaliit ka. Ikaw ang gumawa ng persona ng tapat na asawa mula pa sa simula. Kung hindi ka mayaman, sino ang gugustuhing pakasalan ka? Malinaw na may talento ako para magkaroon ng marka sa kumpanya. Ngunit kailangan kong umikot sa iyo, sa paligid ng bahay na ito. Kahit noong tumanggi kang papasukin ako sa kumpanya, ako ay anino mo lang. Oh, ano pa? Tuwing pinag-uusapan ako ng mga tao, laging asawa ni Clara Davis. At walang nakakaalam kung sino si Victor Vance. Wala ba akong sariling pangalan? Noong dinala ka ng aming pamilya bilang asawa, ako at si nanay ay walang hinangad. Kundi isang taong magtrato sa akin ng tama. Sa lahat ng mga lalaking iyon, ikaw ang tila pinakamapagmahal at maasikaso. Ngunit hindi ko naisip na lahat ay kasinungalingan. Namatay ang nanay mo at iniwan sa iyo ang lahat. Inalagaan kita araw-araw at marami akong inambag, ngunit wala akong nakukuha. Ang kayamanan ng pamilya Davis dapat ay akin na.
Ang aming pamilya ba ay nagmaltrato sa iyo nitong mga taon? Pagkatapos nating magpakasal, lahat ng mayroon ka ay nangunguna. Ano man ang gusto mo, nakuha namin para sa iyo. Pinalagay ba namin na minamaliit ka? Sinabi mo na dinidiskrimina kanila sa kumpanya, ngunit iyon ay dahil muntik mong mawala isang deal na multimilyong dolyar. Galit na galit ang buong kumpanya. Tumahimik ka. Sa harap ng lahat ng taong iyon, paulit-ulit kong binigyang diin na ikaw ang asawa ko, pamilya ko, para lang hindi ka nila idiskrimina. Ngunit sa iyo, lahat iyon ay panghahamak. Napakakitid ng iyong isip at insecure ka lang. Kaya't nakita mo ang kanilang kabutihan bilang kawalang galang. Ikaw ang sobrang makitid ang pag-iisip, napakasekurado, na napagkakamalan mong pang-aalipusta ang kanilang kabaitan. Ano ang silbi ng pagdidiin na asawa mo ako? Anong magandang naidudulot niyan? Sino bang gustong maging sidekick magpakailanman? Kapag patay na kayong lahat? Kukunin ko ang pera at mawawala. Sino pa ang makakaalala na si Victor Vance ay isang palamunin at ang nakakahiyang nakaraan na iyon? Mamatay kayo. Opisyal, siya ang nagtangkang pumatay sa kanya. Bitawan mo ako. Victor Vance, inaaresto ka dahil sa tangkang pagpatay at pandarambong sa kumpanya. Sasama ka sa amin. Ano bang batayan ng pag-aresto ninyo sa akin? Ang lahat ng pag-aari ng pamilya Davis ay nararapat na akin. May utang sila sa akin. Bitawan mo. Bitawan mo ako. Ayos ka lang ba? Nasaktan ka ba? Okay lang ako. Akala ko, totoong mahal mo ako. Pero sa simula pa lang, isa lang akong walang kwentang piyon. Clara, tulungan mo ako. Ako ay mamamatay. Huwag kang mag-alala. Hindi ako kasing sama mo. Ang lason mo ay pinalitan ng pampurga matagal na. Ang sakit ng tiyan ay para maramdaman mo ang sarili mong gawa. Halimaw ka. Ang lakas ng loob mong dayain ako. Inumin mo muna itong gamot. Umalis ka na. Hindi kita papatayin. Hindi rin kita parurusahan. Gusto ko lang makita mo ng malinaw kung gaano nabaluktot ang tinatawag mong poot na iyon. Dr. Brooks, gusto ko siyang kausapin ng mag-isa. Ano pang mga panlilin lang ang ginagawa mo? Talo ako. Sige, gawin mo ang gusto mo. Ang testamento na ito ay ginawa ng nanay ko noon, pang matagal na panahon. Sa tingin ko, oras na para ipakita ko ito sa iyo. Testamento niya? Ano ang kinalaman niyan sa akin? Iniwan na niya sa iyo ang lahat ng magagandang bagay sa iyo. Kung sinusubukan mo akong takutin sa pamamagitan ng pagpapakita nito, huwag mo nang abalahin. Totoo. Kinamuhian ng nanay ko ang tatay ko dahil sa pagtataksil sa pamilya. Kinamuhian niya ang nanay mo dahil sa pagnanakaw ng asawa niya, ngunit hindi niya talagang ibinuhos ang galit niya sa iyo. Nagpapanggap lang siyang mabait. Natatakot siya na sabihin ng mga tao na hindi niya ako kayang tiisin. Basahin mo muna. Clara, alam kong lumalala ang aking kalusugan. Malawak ang negosyo ng pamilya Davis. Kailangan na nating maghanda ngayon. Ikaw ang panganay na kapatid na babae. Dapat mong panagutan ang responsibilidad na protektahan si Maya. Hinati ko ang grupo Davis sa dalawang bahagi. Ikaw ang bahala sa mga mas mapanganib na pakikipagsapalaran. Ang iiwan ko para kay Maya ay mas matatag na mga ari-arian. Imposible iyan. Paano naman mag-iwan ng anuman para sa akin ang nanay mo? Kinamuhian niya ang nanay ko. Mas lalo niya akong kinamuhian, ang kanyang anak sa labas. Paano ito nangyari? Ang nanay ko ay matigas lang sa panlabas. Hindi siya magaling magpahayag ng nararamdaman. Noong bata ka at may sakit? Sino ang nagdala sa iyo sa ospital? Ang mga mamahaling bag at alahas na gusto mo. Pinagkait ba niya ang alinman sa mga iyon sa iyo? Natatakot lang siya sa sasabihin ng mga tao. Hindi niya ako itinuring bilang pamilya. Lagi niya akong minamaliit. Ang nanay ko at ang nanay mo. Nag-away dahil sa isang lalaki sa halos buong buhay nila. Nakalampas na siya doon.
Ayaw niyang tayong magkapatid ay magkatulad nila. Sayangin ang ating mga buhay. Sa pakikipag-away sa mga walang kabuluhang bagay. Kung nakalampas na talaga siya, hindi siya magiging maingat sa akin. Hindi niya ako ilalayo sa pangunahing negosyo ng pamilya Davis. Natatakot siya na bata ka at pabigla-bigla at baka mapunta sa maling landas. Tingnan mo mismo, nakasulat ng malinaw ang lahat sa testamento. Gusto niya tayong maghati ng pantay sa yaman ng pamilya Davis. Ang yaman na ito ay sapat para mabuhay kang komportable sa natitirang bahagi ng iyong buhay. Ngunit bago niya maipahayag sa publiko ang testamento, siya. Hindi. Peke ito, hindi ako naniniwala. Hindi ako makapaniwala dito. Talagang pinalsipika mo ito. Clara, napakasama mo talaga. Para magmukhang mabuti ka, nagpalsipika ka ng testamento para lokohin ako. Wala akong dahilan para magpalsipi ka. Hindi ko rin kailangang pag-guilty ka. Ibinabalik ko lang ang iniwan ni nanay sa iyo ng tapat. Ito ang sulat kamay niya pagkatapos niyang gumawa ng testamento. Basahin mo mismo. Maya, buong buhay ko, nakikipag-away ako sa iyong ina sa buong buhay ko, pero ikaw ay walang kasalanan. Kaya lagi akong maingat, sinisikap na maging patas sa inyong dalawa para hindi kayo masaktan. Kung nagkulang man ako sa iyo sa anumang paraan, sana patawarin mo ako. Isa ka ring anak ng pamilya Davis. May bahagi ka rin sa grupo Davis. Kusa kung hinayaan na kayo ni Clara ang maghati ng pantay, pero bata ka pa at hindi pa sapat ang iyong kapanan. Natatakot ako na baka samantalahin ka. Kaya kailangan mong maghintay hanggang sa kaya mo nang hawakan ang mga bagay-bagay ng mag-isa bago ibigay ni Clara ng opisyal ang kapangyarihan sa iyo. Hindi pwede. Maaaring ibinigay na niya sa akin mula pa sa simula. Mga dahilan lang yan. Ikaw at si Clara ang tanging pamilya ng bawat isa sa mundong ito. Ang pinakamalaking hiling ko ay para sa inyong magkapatid, mag-isa't isa, at alagaan ng mabuti ang pamilya Davis. Huwag mong sundan ang landas na tinahak ko kasama ang iyong ina. Imposible. Paano siya makapagsabi ng ganyan sa akin? Galit na galit siya sa akin. Paano siya naging napakabait sa akin? Hindi ako makapaniwala. Wala sa mga ito ang totoo. Tinanggap lang niya ako para lang hiyain ako, para tumawa sa aking paghihirap. Paano siya magiging tunay na nagmamalasakit sa akin? Lahat ng ito. Inihanda ito ni nanay bilang ating bigay kaya ng maaga. Tingnan mo mismo. Bakit niya ito gagawin para sa akin? Imposible. Ang kinaiinisan niya ay ang lumang alitan ng pamilya. Hindi ito tungkol sa iyo. Yung bahay sa bayan, yung single family. Ito ay, para sa akin, 10 milyon sa ipon. Mga mamahaling sasakyan, lahat ng mga ito, hindi ko pa sila nakita. Paano ito magiging ang bigay kaya na itinabi niya para sa akin? Nagsisinungaling ka sa akin. Ang plano ni nanay ay na maghintay hanggang sa ikasal ako at gumaling ang kanyang kalusugan bago planuhin ang sa iyo. Kaya hindi niya nasabi sa iyo. At ang mga ito, Ito ang mga manliligaw na pumili siya para sa iyo. Pinag-isipan niya sila ng paulit-ulit, natatakot na magdusa ka kahit isang sandali ng hirap pagkatapos ng kasal. paano? Paano siya nakagawa ng ganito para sa isang tulad ko? Pero, ako, Itinuring ka na niya bilang sarili niyang anak na babae. Determinado siya na ihanda ang iyong bigay kaya at ihatid ka ng may karangalan, pero hindi niya pinangarap. Nasa huli, ikaw ang papatay sa kanya. patay na siya. Maaari mong sabihin kahit anong gusto mo. Walang patunay. Maaari kang gumawa ng kahit anong kwento. Hindi ako naniniwala. Noong bata ka pa, sa araw ng pagpupulong ng magulang at guro, ang nanay ko ay lumabas para dumalo sa isang mahalagang negosasyon sa negosyo. Sinabi sa akin ng kasambahay na umiiyak ka dahil inaasar ka na walang nanay. Kinansela ng nanay ko ang lahat ng kanyang mga pulong at appointment at lumipad pabalik magdamag para dumalo sa iyong pagpupulong. Ginawa iyon ng iyong tunay na ina para ipagtanggol ka. Tumahimik ka. Ayokong marinig iyan. Noong ikaw ay 17, gusto mo ng isang custom-made na gown? Iisa lang ito sa buong mundo. Maraming ginawa ang nanay ko para makuha iyon. Sinabi ko na gusto ko rin ng isa. Pero tinapik ng nanay ko ang ulo ko at sinabi, ikaw ang nakatatandang kapatid. Dapat mong hayaang makuha iyon ng nakababata mong kapatid. Tama na.
Tumahimik ka. Lahat iyon ay pag-arte lamang niya. Maari siyang magpanggap sa isang bagay o sa isang taon. Pero kaya ba niyang magpanggap sa buong buhay niya? Sa mga lugar na hindi mo nakikita, naghanda siya ng bigay kaya para sa iyo. Para kanino siya nag-arte noon? Kung hindi ka tumangging makipagdiborsyo at nanganak kay Clara, hindi mapapasan ng nanay ko at ako ang mga tatak ng kerida at anak sa labas. Hindi mamamatay ng maaga ang nanay ko. Ngayon, babawiin ko ang lahat. Pira-piraso. Tama, wala akong ginawang mali. Sinira mo ang buhay ng nanay ko. Nagkasala ang pamilya Davis sa nanay ko at sa akin. Bakit hindi ako dapat maghiganti? Ito ay bitag lamang na inihanda mo. Hindi ako mahuhulog dyan. Hindi rin ako mali. Sa simula pa lang, utang mo sa akin ang lahat. Alam ko, napakalalim ng galit mo. Hindi ito kayang ayusin sa ilang salita lang o ilang ebidensya. Wala akong ginawang mali. Kung gusto mo akong ipakulong, wala akong sasabihin. Palagi akong pinapaalalahanan ni nanay na pahalagahan ang samahan nating magkakapatid. Siya lang ay umaasa na tayo'y ligtas at maayos. Kaya hindi kita pananagutin sa lahat ng iyong krimen. Pero hindi ako madaling magpatawad sa'yo. Gusto kong mabuhay ka. Sa walang katapusang pagsisisi, mapilitang harapin ang iyong mga ginawa isa-isa. Hanggang sa ma-realize mo kung gaano ka nakawawa. Hindi ko kailangan ng iyong kapatawaran. Wala akong mali. Mula pa sa simula, kayo ang may utang sa akin. Umalis ka na. Kung ano ang nararapat sa'yo, kunin mo lahat. Mula ngayon, tapos na tayo. Ayos ka lang ba? Matapos ang lahat ng ito, siguradong pagod ka na. Okay lang ako. Ito lang ay simula pa lamang. Sina Victor at Maya ang nagdulot ng lahat ng problemang ito. Tiyak na mawawalan ang pamilya Davis ng mga malalaking kliyente. Kung gusto nating ibalik ang pamilya Davis, mayroon pa tayong mahabang daan na tatahakin. Magsalita ka. Ano? Paano ito nangyari? Anong nangyari? Naunawaan ko. Bantayan mo lang, subaybayan ang mga galaw ni Victor. Ipaalam mo sa akin, kapag may nagbago, may nangyari. Inaresto si Victor ng pulisya, ngunit hindi nagtagal, may nagpiyansa sa kanya sa malaking halaga. Napiyansa siya. Sinong may kakayahang gawin iyon? Sino ang maglalakas loob na magpiyansa ng isang tao na sadyang pumatay at lumustay ng pondo? Sa pagkakaalam ko, si Monica iyon. Monica! Siya ang nasa likod nito? Kilala mo ang taong ito? Oh, kilala ko siya. Magkalaban na kami mula pa noong bata kami. Siya palagi ang aking kaaway. Siya ang nag-iisang anak na babae ng pamilya Sterling. Ang pamilya Sterling at pamilya Davis ay magkaribal sa loob ng maraming taon. Sila ay isang makapangyarihang pamilya. Sila ay nakikipagdigma sa pamilya Davis ng mahigit isang dekada. Mula noong bata pa kami, siya ay sinubukan akong daigin. At ngayong matatanda na tayo, determinado siyang ibagsak ako. May ilang beses na natalo ang pamilya Davis sa mga bid. At siya ang nasa likod ng lahat ng iyon. Kaya sinasabi mo, ang pagpiyansa niya kay Victor ay may nakatagong dahilan. Alam ni Victor ang napakaraming ng Grupo Davis na pangunahing lihim ng kalakalan. Ang pagpiyansa niya kay Victor sa panahong ito ay nangangahulugang gusto niyang makipagtulungan sa kanya upang tuluyang ibagsak ang pamilya Davis. Sino yan? Ano? Gustong sirain ni Ginoong Lawson ang kontrata? Patahimikin mo muna si Ginoong Lawson. Sabihin mo sa kanya na, para sa susunod na bid, ako ay pupunta doon ng personal at sisiguraduhing bigyan siya ng isang kasyasyang panukala. Ano ang problema?
Ano na naman ang problema? Ang mga iskandalo kamakailan ng pamilya Davis ay wala ng kontrol. Isa pang malaking kliyente ay malapit nang umalis. Kung hindi ko personal na mabawi ang kliyenteng ito, ang daloy ng pera ng pamilya Davis ay masisira. Kapag dumating ang panahong iyon, tiyak na ang pamilya Sterling ay susugod sa pamilya Davis. Ginang Sterling, salamat sa pagtulong at pagligtas sa akin. Malaki ang utang ko sa iyo dito at hindi ko ito makakalimutan. Pakiusap, Ginang Sterling. Hayaan mo akong mag-toast sa iyo. Isang palamunin na tulad mo ay hindi karapat-dapat mag-toast sa akin. Oo. Tama ka, Ginang Sterling. Hindi talaga ako karapat-dapat. Sabihin mo lang sa akin, Ginang Sterling, kung ano ang gusto mong gawin ko. Gagawin ko ang lahat ng sasabihin mo. Mabuti. Mayroon akong ilang katanungan para sa iyo. Pinasok kita sa pamilya Davis para mangolekta ng mga sikreto nila. Kaya, ano ang natagpuan mo? Oh, marami akong natagpuan. Si Clara ay napakatigas ng ulo at nagpapanggap. Wala siyang maipagmamalaki maliban sa kayamanan ng pamilya Davis. Siya ay walang silbi, walang tunay na kakayahan. Kung ikukumpara sa iyo, wala siya. At ang pamilya Davis, mukha silang maganda sa ibabaw, ngunit bulok sa loob. At ang kapatid ni Clara, mas malaki pa ang katangahan niya. Tinulungan niya ako na wasakin ang pamilya Davis. At naniniwala pa rin siya na tutulungan ko siyang mabawi ang kanilang kayamanan. Alam mo ang iyong lugar. Alam mo kung sino ang dapat sipsipin at kung sino ang dapat apakan. Ngunit, ang sobrang laki ng piyansa, hindi ko ito binayaran ng walang dahilan. Kaya, paano mo ako babayaran? Napakalapit ko na sa pagwasak ng pamilya Davis. Kung bibigyan mo lang ako ng kaunting suporta, kaya ko. Gusto mo akong suportahan ka ulit? Siguro. Dilaan mo ito ng malinis at bibigyan kita ng isa pang pagkakataon upang wasakin ang pamilya Davis ng tuluyan. Tama na. Ang sunod-sunuran mong alagad. Nakakasuka ka. Opo, ma'am. Ginang Sterling, aso mo ako. Mula ulo hanggang paa. Utos ka lang. Ano man ang iyong iutos. Susunod ako. Tigilan mo na ang kalokohan. Pinaghirapan ko ng husto para kunin ang isang walang kwentang katulad mo at gawin kang isang piling tao. Nagplano ako upang makapasok ka sa grupo Davis. At ikaw? At ano ang ginagawa mo? Hinayaan mo si Clara na palayasin ka parang asong ulol. Muntik na ako. Muntik ko nang ibagsak ang buong grupo Davis. Sabihin mo sa akin, ano pa bang silbi mo sa akin ngayon? Tama ka, Ginang Sterling. Nagkamali ako. Ginang Sterling, nakikiusap ako sa iyo. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Babawi ako. Gagawin ko si Clara na lumuhod sa iyong paanan. Oo nga. Narinig ko na si Clara ay bumalik sa pagkakataong ito payat at napakaganda. Kaya sabihin mo sa akin, sa pagitan niya at ko, sino ang mas maganda? Wala na yang tanong. Siyempre ikaw ang pinakamaganda. Yung tangang si Clara, kahit pumayat siya, pangit pa rin siya at gusgusin. Hindi man lang siya kalahati ng kagandahan mo. Clara. Laging nauuna si Clara. Simula noong bata pa kami. Buti na lang, hindi ka ganap na walang utak. Gumamit ka ng ilang mga panlilin lang para gawin siyang baboy na iyon. Talagang nagpasaya sa akin iyon. At ngayon, pakinggan mo ito. Maging ang sarili niyang asawa nasa bulsa ko. Nagtatrabaho para sa akin. Ang buong buhay niya. Nakalaan siyang matalo sa akin. Ginang Sterling, may bago akong plano. Upang tiyakin na si Clara hindi na makabangon muli. Alam mo ba ang malaking bid project nitong nakaraan, di ba? Alam ko kung saan itinago ni Clara ang grupo Davis na pangunahing lihim ng kalakalan. Nasa lihim na kahadiyero sila sa kanyang silid tulugan. Bakit mo akala maniniwala ako sa iyo? Ginang Sterling, tulungan mo lang ako isang beses pa. At pangako ko kaya ko agawin ang mga sikretong iyon nang walang bakas at ibigay sa iyo. Mananalo ka sa bid at bigyan si Clara ng matinding dagok. At paano ko malalaman na hindi ka na magkakamali? Kung mahuli ka, hindi kita sasaluhin. Huwag kang mag-alala, Ginang Sterling. Ako ang nag-set up ng seguridad ng pamilya Davis. Bukod dito, si Clara ay kasalukuyang abala sa trabaho ng kumpanya at halos walang oras umuwi. Gayunpaman, Ginang Sterling, mayroon akong isang maliit na kahilingan. Pagkatapos nito, gusto kong kunin ang grupo Davis. Nagdedemand ka talaga? Ginang Sterling,
Hindi ko talaga mapapabayaan ito. Simula nang pumasok ako sa pamilyang ito, tinatapakan nila ako. Ginang Sterling, kung isa sa alang-alang na ginugol ko ang mga taon pagpasok sa Grupo Davis, hayaan mo akong gantihan si Clara para sa bawat kahihiyan na dinanas ko. Hayaan siyang lasapin kung ano ang pakiramdam ng durugin. Siya, tutulungan kita. Pero kapag akin na ang Grupo Davis, manika ka lang. Gagawin mo ang sinasabi ko. Titiyakin kong mapupunta ka sa kanal. Nag-init ako ng pagkain para sa'yo. Kailangan mong kumain, o ang Grupo Davis tatagal ng higit sa'yo. Hindi mo talaga kailangang gawin ang ganoon para sa akin. Matapos ang lahat ng pinagdaanan natin, kung ano ang ginawa mo para sa akin, ay higit pa sa pagbabayad ng utang. Ang ginagawa ko ay hindi lang tungkol sa pagbabayad ng utang. Ako. May pumasok sa mansyon ng Davis. May pumapasok sa bahay ng pamilya Davis. Si Victor iyon. Talagang naglakas loob siyang pumasok sa bahay ng pamilya Davis. Tatawag ako agad ng pulis. Huhulihin natin siya sa akto. Huwag. Gusto kong malaman kung ano talaga ang kanyang balak. Pero walang awa si Victor. Paano kung subukan niyang saktan ka? Alam ko kung ano ang gusto niyang nakawin. Siya at si Monica gusto lang sirain ang pamilya Davis. 'Di ba? Maglalaro ako ng matagalan at huhulihin ang malaking isda. Lalaruin ko siya ng maayos. Clara, dati, tinuring mo ako parang utusan at inapi-api mo ako. Sa pagkakataong ito, sisiguraduhin kong hindi ka nababangon muli. Gaya ng inaasahan ko, alam ko na ang password ng safe ay ang kaarawan ko. Alam kong hindi niya ako makakalimutan. Gamit ito, ang pamilya Sterling ay maaaring asahan ang lahat ng plano ng pamilya Davis at sorpresahin siya. Clara, ibabaon kita mula sa iyong mataas na posisyon bilang ginang Davis at padadamhin kita kung ano ang pakiramdam na yurakan. Oh, kung hindi si Clara Davis, sinusundan mo ako? Hindi mo pa ako makalimutan? Dahil ngayon, kasama ko na si Ginang Sterling. Tigilan mo na. Ikaw pa rin ang dating talunang walang pera. Kung wala kang bayag, baka mag-calcium ka. Pirmahan mo na ang divorce papers. Ano? Aalis nang wala? Ginang Davis, ikaw muna ang dapat mag-alala sa sarili mo. Akala ko, abala ka sa paglilinis ng gulong Grupo Davis para makapunta sa bidding. Para sa isang mahalagang bidding, syempre andito ako. Pero ikaw, Ginang Sterling, laging nakatutok sa mga gawain ng pamilya Davis. Siguradong marami kang libreng oras. Libreng oras? Narito ako ngayon para makuha ang Grupo Davis. Clara Davis, talunan ka ngayon. Humanda kang matalo sa akin. Patay na ang nanay mo. Walang namumuno sa pamilya Davis. At ang kapatid mo, yang bobo na walang utak, nagpapagulo sa loob. Ang Grupo Davis ay nasa huling hantungan na. At saka, kahit pumayat ka, hindi mo pa rin nakuhang pigilan ang asawa mo. Ang lalaki mo nasa tabi ko na ngayon. Wala na siyang kahit anong nararamdaman para sa iyo. Sa totoo lang, talunan ka pa rin. Hindi ko alam na ang dakilang Ginang Sterling ay may libangan ng pagkuha ng basura ng iba. Siya ay isang duwag na social climber na itinapon ko at tinatrato mo siyang kayamanan. Nakakaawa lang. Clara Davis, pakisamantalahan mo ako. Wala akong iniinsulto. Sinasabi ko lang ang totoo. Siya. Pagkatapos ng bidding ngayon, tingnan natin kung gaano ka pa katapang magsalita. Kapag tapos na ang bidding ngayong araw, makikita natin kung gaano ka talaga katigas. Narito na ang lahat.
Diretso na tayo sa punto. Ginoong Lawson, matagal na tayong hindi nagkikita. Narito ako para humingi ng isa pang pagkakataon para sa Grupo Davis. Upang ipagpatuloy ang ating pangmatagalang partnership. Ginang Davis, hindi naman sa ayaw kitang tulungan. Ang performance ng Grupo Davis ay masama kamakailan. Palaging negatibong balita. Kahit nabigyan kita ng konsiderasyon bilang personal na pabor, baka mawala sa akin ang lahat. Hindi ko kayang kunin ang panganib na iyon. Sa totoo lang, ito rin ay dahil mali ang napili mong lalaki. Noong ang iyong ina ang namamahala, ang Grupo Davis ay maayos na tumatakbo. Pero mula nang dumating si Ginoong Vance. Ginang Sterling. Bakit kayo ni Ginoong Vance? Nagbibiro ka, Ginoong Lawson. Siya ay may bahid na hindi ko gusto. Kung gusto siya ni Ginang Sterling, pwedeng sa kanya na siya. Marami pang iba sa dagat. Hindi ako interesadong makipagkompetensya sa kanya. Tungkol naman sa pangmatagalang partnership ngayon, ipaglalaban ko iyon. Maganda ang iyong asal, Ginang Davis. Ang iyong proposal, pag-aaralan ko ng mabuti. Ginoong Lawson, huwag kang makinig sa kanyang kalokohan. Ito ang bid proposal ng Korporasyon Sterling. Pakitingnan po, kung sa pagpaplano o presyo, talagang mas maganda ito kaysa sa Grupo Davis. Batay sa ninakaw na impormasyon mula kay Victor, sa lahat ng aspeto, tatalunin kita sa bawat pagkakataon, Clara. Tapos na siya sa pagkakataong ito. Natanggap ko na ang dalawang proposal. Ngayon, magsimula na kayong magpresenta ng inyong mga plano sa bidding. Ako na ang mauuna. Kahit gaano pa kahusay ng paghahanda ni Clara, mas maganda talaga ang proposal ko kaysa sa kanya. Ginoong Lawson, tingnan ninyo ang proposal na ito para sa proyekto. Simula sa unang item. Kakaiba. Ang proposal na ito ay isang kumpletong pag-upgrade ng plano ng pamilya Davis. Bakit hindi si Clara nag-aalala kahit kaunti? Kaya, Ginoong Lawson, ang aming proposal ay perpekto. Sa pagpaplano man, o sa presyo. Pagkatapos ng lahat, walang gustong maging kasosyo na hindi matatag tulad ng Grupo Davis. Sino ang nakakaalam kung kailan sila babagsak? Kung tapos ka na, ako naman ang susunod. Ang proposal ko ay tumutugon sa iyong pinakamalaking alalahanin, daloy ng kapital at mga pangmatagalang panganib. Kasama ang karanasan ng Grupo Davis sa industriya sa loob ng maraming taon, ito ang pinakamainam na solusyon. Tingnan ninyo. Hindi. Ito ay hindi ang lihim na plano na ninakaw ni Victor talaga. Anong nangyayari? Ibang-iba ito sa nakuha mo. Kahit sino ay makakakita. Mas maganda ang proposal niya kaysa sa akin. Naglakas loob kang magsinungaling sa akin? Ako, hindi ko alam kung ano ang nangyari. Ninakaw ko ang planong ito gamit ang sarili kong mga kamay. Paano ito naging iba? Iyan ang katapusan ng proposal ng Grupo Davis. Sige, maingat kong sinuri. Ang dalawang proposal. Ngayon, ipapahayag ko na ang mga resulta ng bidding. Pagkatapos ng masusing pagsasaalang-alang, napagpasyahan ko na. Makipagsosyo sa Grupo Davis. Ginang Davis, binabati kita. Naniniwala ako, sa ilalim ng iyong pamumuno, hindi ako bibiguin ng Grupo Davis. Salamat sa iyong tiwala, Ginoong Lawson. Ang Grupo Davis ay walang iiwang pagsisikap upang maging karapat-dapat sa partnership na ito. Ginang Sterling, tungkol naman sa iyong panukala, maingat ko rin itong sinuri. Ang plano ng proyekto ay lubos na hindi makatotohanan. Talagang hindi posible. Ang quotation ay marami ring hindi makatwirang aspeto at may malaking panganib. Hindi ko maaaring piliin ang ganitong panukala. Imposible iyan. Ang panukala ko ay walang kamalian. Paano magkakaroon ng hindi makatwiran dito? Tiyak nagkamali ka. Tingnan mo ulit. Ito ay ganap na naiiba sa panukalang dinala mo sa akin. Ano ba talaga ang nangyayari? Victor, niloloko mo ba ako gamit ito? O ikaw ba? Ay nakikipagsabuatan sa kanya sa simula pa lang, pinagtataksilan ako? Hindi ko, talagang hindi ko ginawa. Ang lihim na dokumentong ito, ninakaw ko ito kay Clara, gamit ang sarili kong mga kamay. Binigyan kita ng original na file. Talagang hindi ko alam kung ano ang nangyari. Naiintindihan ko na. Ikaw, Clara, ikaw talaga. Binago mo ba ito ha? Sabihin mo sa akin, ano ba talaga ang ginawa mo sa lihim na file? Kayo ang naglaro ng marumi. Sinubukan gumamit ng hindi magandang paraan upang manalo sa bid na ito.
Ngunit nauwi kayo sa pagkatalo, at ngayon ako ang sinisisi ninyo. Sabihin ko sa iyo kung bakit. Dahil ang mga lihim na file na iyon na ninakaw ni Victor sa akin ay pawang peke. Ano? Victor, kilala kita ng husto. Niloko mo si Maya, at ipinagkanulo mo ako. Alam ko na, hindi ka titigil hanggang sa ibagsak mo ang pamilya Davis. Lalo na nung nalaman ko na si Monica ang nagpiyansa sa'yo. Ang pamilya Sterling at ang pamilya Davis ay nagkakompetensya para sa iisang proyekto muli. Yung mga file na iyon ang bitag na inihanda ko para sa'yo. Sobra ka lang sakim, kaya naman nahulog ka. Sinong may alam? Baka ngayon mas maganda pala ang proposal ng pamilya Sterling nyo? Ano? Paano kayo nangahas magnakaw ng mga lihim ng kalakal? Ito ay isang malubhang krimen. Kasinungalingan yan. Wala kang ebidensya. Nakita mo ba na nagnakaw ako ng kahit ano? Narito ang ebidensya. Kumbinsido ka na? Tanga, paano mo ako niloko? Bitawan mo ako. Kumusta? Opisyal? Kailangan kong magsumbong ng isang krimen. 2 tao rito ang pinaghihinala ang pagnanakaw ng lihim ng kalakal. Tapos na. Dinala ko sa kahihiyan ng pamilya Sterling. Hindi ako pwedeng mahuli. Hindi pwedeng ang buhay ko magsimula ng ganito. Monica Sterling, nakatanggap kami ng ulat na pinaghihinalaan ka ng pandaraya sa komersyo. Kailangan mong sumama sa amin. Opisyal, may isa pang suspek na nagngangalang Victor Vance. Tumakas siya. Magpapadala kami ng mga opisyal para habulin siya agad. Hanggang sa maaresto si Victor, subukan mong manatili rito. Mag-ingat ka at manatiling ligtas. Naintindihan? Nanay, dinalhan kita ng paborito mong bulaklak at ng paborito mong pastries. Nanay, pagkatapos mong pumanaw, maraming nangyari. Palagi kong gustong makahanap ng pagkakataon na sabihin sa iyo. Ang pamilya Sterling ay nakipagsabwatan kay Victor. Sinusubukang bilhin ang proyekto at sirain ang pamilya Davis. Pero sa kabutihang palad, na-secure ko ang proyekto, nasagip ang ating cash flow, at si Monica ay dinala ng pulisya. Kaya hindi na niya kayang bantaan ang pamilya Davis. Nanay, manatiling panatag. Gagawin ko ang lahat sa aking makakaya upang protektahan ang pamilya Davis at lahat ng iniwan mo upang wala nang makakaya pang bantaan ito muli. Pero hindi pa rin sapat ang aking ginawa. Kasalanan ko ang aking pagmamaliit sa tao, ang pagtitiwala kay Victor na walang utang na loob. Akala ko siya ay tunay na nagmamalasakit sa akin. Ngunit hindi ko inakala na siya ay patuloy na nagbabalak laban sa akin at sa pamilya Davis. Sa panahong iyon, ako ay palaging nasa sakit. Nakita ko siyang pinagwawatak-watak ang pamilya Davis hanggang sa magkahiwalay. Kinasusuklaman ko ang aking kahangalan. Ngunit ngayon, binitawan ko na. Ang pagkakamali ay pagkakamali. At titiisin ko ang lahat ng mga kahihinatnan. Nanay, huwag kang mag-alala. Tiyak na mahuhuli ko si Victor at haharapin niya ang nararapat na legal na parusa upang aliwin ang iyong espiritu sa langit. Dumapa. Huwag gumalaw. Umasta ka. Huwag kang gumalaw. Victor, anong ginagawa mo rito? Bakit hindi ako pwedeng nandito? Sinira mo ang lahat para sa akin. Nandito ako para maningil. Siyempre. Hindi pa tayo hiwalay. Hindi mo ako basta-basta matatakasan. Ang mga ari-arian ng pamilya Davis. May karapatan ako sa kalahati. Hindi pa huli para umatras ka ngayon. Ang pagkidnap ay magpapalala lang sa iyong mga krimen. Ibaba mo ang kutsilyo, ngayon na. Sumuko ka na lang. Baka makakuha ka ng mas magaan na sentensya. Susuko ako na ganito? Sentensya ng kamatayan iyan. Kasalanan mo ang lahat. Dahil sa iyo ang lahat. Napababa ako sa ganito. Nagtatago na parang aso.
Bakit? Bakit ka pinanganak na napakaswerte? Bakit ang lahat ay ibinigay sa'yo? At ginawa ko ito para sa pera. Kailangan kong gumapang na parang aso. Nagmamakaawa sa harap ninyong mga tao. Bakit? Bitawan mo. Sinasaktan mo ako. Pirmahan mo? Kung hindi, sabay tayong mamamatay. Sige, pipirmahan ko. Pero kailangan mo munang ibaba ang kutsilyo. May hawak kang kutsilyo. Masyadong nanginginig ang mga kamay ko para humawak ng panulat. Nandoon ang telepono ko. Kailangan ko lang kunin ang telepono ko. Pagkatapos makatawag ako ng tulong. Anong ginagawa mo? Tumayo ka. Bangon. Ang telepono mo? Naglakas loob kang tumawag ng tulong? Ha? Kumalaw ka ng maayos. Pirmahan mo ito. Kung hindi, papatayin kita. Hindi makakatulong ang lumaban. Nawala na siya sa sarili niya ngayon. Kailangan ko siyang dayain. Sige, pipirmahan ko. Hindi ako makahinga. Victor, alam mong lagi akong may ganitong kondisyon. Ang gamot ko, nasa bag ko. Kunin mo para sa akin. Kung hindi, mamamatay ako. Hindi ako nagsisinungaling. Kung mamatay ako, wala kang makukuhang kahit isang sentimo. Makalimutan mo na ang kayamanan ng pamilya Davis. Gumalaw ka ng maayos? Narinig mo ba ako? Umasta ka at huwag kang gumawa ng anumang daya. Ito lang ang pagkakataon ko. Ngayon o hindi na! Tulong! May kumukuha sa akin ng hostage. Inihingi mo yan. Nagsisinungaling ka pa rin sa akin? Mula pa sa simula, nagpapanggap ka nagmamaang-maangan at nagbubulag-bulagan. Ginawa mo akong tanga. Lahat ng pinagdaanan ko ngayon. Kasalanan mo ang lahat. Victor, nababaliw ka na. Tulong. Papatayin kita. May tao ba? Tulong. May tao. Tulungan mo ako. Tumahimik ka. Sinira mo ang buhay ko. Tinapaktapakan mo ang dignidad ko. Sumusumpa ako. Papatayin kita. Nanay, ako ba? Ako ba talaga ang mali? Hindi ako dapat nakinig kay Victor. Hindi ko dapat naging dahilan ng pagkamatay ni Ginang Davis. Talaga bang mali ang pagkakaintindi ko sa kanilang lahat? Tulong, pakiusap, may tao. Clara, Victor, paano nila? May tao. Tulungan niyo ako. Tumahimik ka. Julian, pumunta ka sa bahay ng Davis ngayon. Magdala ka ng tulong. Si Victor ay tuluyan ng nabaliw. Sinisikap niyang patayin si Clara? Victor, pakawalan mo siya. Bitawan mo si Clara. Huwag mo siyang saktan. Lumayo ka sa daan ko. Maya, Takbo! Lumabas ka! Takbo! Ngayon na! Si Victor ay isang baliw na talaga. Victor, gising! Kayanin mo! Tama na ang ginawa mo. Lumayo ka sa daan ko. Tigil! Huwag gumalaw! Mga tanga, sunod-sunod, lahat, humaharang sa daan ko. Nakasanayan mo na ang mabuhay ng marangya. Wala kang ideya kung gaano ako nasusuka tuwing nakikita ko ang mga mukha ninyo araw-araw at sinusunod ang mga kapritso ninyo para lang masiyahan kayo. Pero ngayon, papatayin kita. Mag-ingat ka! Maya, Victor Vance, tumigil. Taas kamay, ngayon. Sumusumpa ako, aksidente lang iyon. Hindi ko sinadyang patayin siya. Asi. Clara, nasaktan ka ba? Ayos lang ako. Julian, iligtas mo si Maya. Pakiusap, bilis. Kumuha ng trauma team dito, agad. May saksak sa tiyan. Clara, sorry talaga. Masyado akong natakot na aminin na mali ako tungkol sa iyo at kay nanay. Binulag ako ng puot, kaya ako nahulog sa mga kasinungalingan ni Victor. Muntik na akong magkamali, nang malaki at sinira ang kaligayahan mo, at ng pamilya Davis. Huwag kang magsalita ng ganyan. Ngayon,
Baka ang buhay ko ay sa wakas makabayad sa aking nagawa. Clara, mula ngayon, kailangan mong alagaan ang iyong sarili. At ang pamilya Davis, nasa iyo na ngayon. Maya, gumising ka. Maya. Dr. Brooks, pakiusap. Iligtas mo siya. Huwag kang mag-alala. Malapit na ang ambulansya. Clara? Kamusta siya? Nagising na ba siya? Sabi ng doktor, dahil sa mabilis mong pagkilos noong araw na iyon, kahit na malubha ang kanyang pinsala, nakaligtas siya. Kung magigising siya ay nasa tadhana na. Lumabas na ang hatol ng korte. Si Victor Vance ay napatunayang nagkasala ng tangkang pagpatay, pandaraya sa komersyo, iligal na pagnanakaw ng lihim ng kalakalan, at iba pang krimen. Sa sabay-sabay na sentensya, siya ay hinatulan ng habambuhay na pagkakakulong. Nanay, dinala ko si Julian upang makita ka. Natanggap na ni Victor ang parusang nararapat sa kanya. Siya ay hinatulan ng habambuhay na pagkakakulong. Si Maya ay malubhang nasugatan nang iligtas ako, ngunit buti na lang at nakaligtas siya. Aalagaan ko siya at hihintayin siyang magising. Sa pagkakataong ito, sa wakas ay tapos na ang lahat. Magpupursigi ako, magsisimula muli, at pamamahalaan ang pamana na iniwan mo. Nanay, maari ka nang magpahinga ng payapa. Dr. Brooks, salamat sa pag-aalaga sa akin sa mga panahong ito. Kung hindi mo ako iniligtas at iniligtas si Maya, hindi maisip ang magiging resulta. Nais kitang anyayahan na manatili at tulungan akong pamahalaan ang kumpanya. Payag ka ba? Kahit kailan, hanggat kailangan mo ako, nandito lang ako sa tabi mo. Nanay, huwag kang mag-alala. Aalagaan ko si Clara at sisiguraduhin hindi na siya muling masasaktan. Lumalabas na ang paglaki ay hindi naging madali. Ito ay tungkol sa pagtitiis ng pagkakanulo at sakit. Ngunit nananatiling tapat sa sarili. Ibaba muli ang iyong tapang at magsimula muli.